Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:05 ng magandang hapon. Tatak RMN. RMN Serbisyo Publiko. RMN sa responsableng paghatid ng balita. RMN sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN. Serbisyo Publiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magandang hapon sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Gandang hapon na sa ating mga karatig bayan, karatig lalawigan, at sa loob at labas na po ng Bangsamoro Autonomous Region, mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may kabilang silid, Radyoman Maestro. Radyoman Danilo Loloy Malaran at Radyoman Admin Madam Inday Loradel Siloterio. Kami po ang inyong lingkod mga kasama ngayong hapon. Ang inyong nakasanayang tandem. Ngayong programang At Your Service 4 to 5 p.m. Radyoman Julie Mapalaw At Radyoman Maestro Rahi Bansaw. Tatak RMN Serbisyo Publiko. Ating programa kasamang Maestro, live na pong napapakinggan Sa 90.9 DXMY. At syempre pa sa ating Facebook page mga kasama, live na live pong napapakinggan at napapanood sa ating pong official Facebook page na DXMY 90.9. One step closer. One step closer kasamang Maestro para pumasok tayo sa 700k followers. Ang DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Siyempre pa, huwag pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. At para kayo po ay manatiling updated sa mga balita, kaganapan, informasyon na dapat po rin ang malaman sa loob at labas ng ating BARMM. Kasamang Maestro, anong latest? Ito ang tinututukan ngayon ng buong sambayan ng Pilipino, ang kasalukuyang sitwasyon sa Senado, Radyoman Jol, no? At tila may ongoing press con yata, no? With Senate President Alan Peter Cayetano kasamang Maestro. At kasamang Radyoman Jol, no? Ito ay nakakagulat sa umadla, no? Nakalusod din, no? Itong si retired Chief PNP at ngayon kasalukuyang Senator. Literal na bato talaga mga kasama. Bato Ibinato sa Senado. Ikaw kaya kasamang Maestro, sa tingin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng nun,
Anong palusot mo para makalabas? Ako, Radyo mo. hindi ko yata kakayanin. Sige. Kanya-kanyang opinion mga kasama. Sa tingin nyo kaya, anong palusot? Radyo Paano? nationwide. Pero kagabi kasamang maestro, before that, napaka-saklap nung nangyari kagabi, inatake mismo. Binabanggit dito, allegedly inatake Radyo ang mo. institusyon ng Senate of the Philippines dyan po sa may Pasay City, mga kasama. Kung saan nasa loob yung mga senador para nga antayin yung papeles, yung impeachment, articles of impeachment against VP Sara Duterte, mga kasama, para sila po ay mag-convene as Nationwide. court. Ito pong Senado, mga kasama. Pero ang nangyari, binigyan po sila ng info. Ito, background lang sa nangyari. Konting background lang. Info na yes, yung nga dapat lumabas na sila kasi before 7 p.m. Para nga ho, kasi nga ho sa pilitan pong ila-lockdown yun pong building ng Senate, mga kasama. So ang nangyari, before nangyari yung lockdown, kasamang maestro, may mga ilan, mga senators, ang nakita natin dito, itong si Bapa nila. Si Tito. Nationwide. Si Tito, wag ganyan, maestro. Ito ko sa Senado, Oo. maestro. Huwag ganun bro. Si Tito Soto, mga kasama, na inakala ba naman ng mga tao na nasa programa ng ito, ang ginawa ng papalabas nitong senator, pinagbabato. Kasamang maestro. Nationwide. Binato ng tubig ba yun? Mineral water ba yun? Yung binato doon sa sasakyan? Pagkaganda-gandang sasakyan, binato ng mga tao. Anyway, kate mga doon. Yun mga kasama. At yun na nga, nung natrap na sa loob yung mga ilang senator, kasama na doon si Bato, itong si Wato. Ano pa ba? Radyo mo. Rock and roll. Ibinato sa Senado. Oo. Yung aarestuin nila, mga kasama, yung allegedly nagkaputukan nga between NBI and yun ang report doon, mga kasama. Meron naman ng NBI na nagpanggap bilang journalist. Nationwide. NBI agent nag-perceive as journalist para makapasok sa Senate building. Yun kalaunan, doon na nangyari yung kaguluhan, kasamang maestro. Pero itong si Senator De La Rosa, I don't know kung kagabi ba ito nakalabas sa Radyo Manjol sapagkat Kanina. yung mga selfie mismo ni Juan kanina, yung kanyang abogado, legal counsel, si Attorney Torion, ay nag-selfie pa ito na patunay na nandun pa sila sa loob ng Senado. Oo. Kanina yun. Yung balita dito, mga kasama, ayon sa source, sa Office of the Sergeant at Arms, o OSA. Pati po isa pang mapagkakatiwalaang source na hindi na po binanggit ng mga national media, especially ang RMN national, mga kasama, umalis daw ng Senate itong si Senator Bato de la Rosa, kasamang maestro, 2:30 a.m. kanina, madaling araw, nagsagan ng katahimikan. Ay doon siya Doon siya lumusot. Yun. Radyo mo. Pero may ongoing yata na itong ongoing na press conference with Bato de la Rosa. Itong si Senate President Alan Peter Cayetano kasamang maestro. Pero bago yan, magandang afternoon muna sa lahat po ng ating mga listener. Oo. Sige. Magandang hapon nga pala dyan sa aking pinsan dyan, si Kakakirina Sanan sa may sa may Tugunan, particular sa may Sitio Kadingilan, Barangay Lagundi, sa bayan ng Tugunan Special Geographic Area. Isang magandang hapon po. Magandang hapon din po sa kay Vice Mayor Dato Bob Silsinsuad dyan sa DBS kanina, At kasama niya si Municipal Councilor Dato Rahib Jocolano at Dato Surab Jocolano. At ang kanilang mga kasamahan dyan po sa may BL Beach Resort. At sa ngayon ay nandyan pa rin sila at naka-tune in Radyo Manjol sa ating lintilan sa DXMY. Sige. Si VM Bob Steele, tamang maestro. Oo. Idol ng masa yan. Idol ng basa. Oo. Si idol ng masa. Si Vice Mayor Bob Steele. Yun. Radyo mo. Sige. Nationwide. At
At Radyo Manjol, no, patsadahan muna natin yung mga nanonood ngayon. Si Nancy Sabado Blanca Rimonde watching from El Bosian Namichayap at si Ben Angko Plamban watching from Kalipapa Dato Piang Maguindanao del Sur. Kay Main Masukat Akan, Assalamualaikum Sir Rahib and Sir Jul DXMI Cotabato City. From Taguig City, Manila Green Mosque, pabati sa asawa ko na si Hadja Minda Norain Pika Akan, Sukran sa DXMI, lagi po akong nagikinig. Copy paste. Ito, Radyo Manjol, no? Magandang hapon din kay ito yung hindi to playboy, lover boy. Sino ba yan? Si Netki Laspi. Aba, kilala natin yan. Baliktarin mo man ang kanyang pangalan, kilala po rin. Arriver. Si Netki Laspi. Lover boy. Nationwide. Yan. Yan sa mga tigasin Oh. na kanang kamay ni Doc. Yun nga pala, no? Good afternoon din sa kanilang bossing. Magandang hapon Bossing kay si- Minister Doc Jojo Silinining. Uh-huh. At sa kanyang kaliwang kamay. Kaanang kamay. Hindi ito nangangaliwa. Laspi. Lover boy lang. Si Si Kenneth Pilas. Si Correct Kenneth. Magandang hapon, Ah. Sir Kenneth. Kumusta ka na dyan, Brad? kumusta Kumusta na na ang mga sideline natin dyan? Siyempre, lalaki tayo. Siyempre, lalaki tayo eh. Siyempre, lalaki tayo. Huwag ganyan. Huwag ganun, bro. Ayan, may Sige. scandal ito sa akin na nakita ko, tumatawid. Uy, ano ba yan? Tumatawid. Tumatawid. Kung may kasama siya, hindi ko na sabihin kung basta may kasama siya. Masarap kasama. May video sa akin dito eh. Nako, Tumatawid. delikado ito eh. Baka mamaya, pag tumawid tayo kasamang Sir Danny dyan sa mga lansangan, mabidyoan din tayo. Ang tanong, saan ba tumawid? Saan tumawid? Okay. Yun ang Sinatan tanong, Paraman. Hello, Sir Pogi. Good PM. Ay, may kapitbahay kami na si Pogi. Watching from Sitio Paraman, Barangay Tapian, Datulin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Parang estudyante ko ito. Ay, yun nga. Ano yan? Matandaan ko na. Hindi Karate ba yan? hindi ito Sinatan. Jonathan. Karate ba yan kasamang maestro? Yung pogi na binabanggit mo? Hindi. Karatista yung asawa niya. Sa ibig sabihin, siya yung nasa Araw-araw siya Dragon Ball. kinakarate. Yung nasa Dragon Ball na si Master Pogi! Oo. Oh, Master Pogi! Naunsa man ka, Master Oo, Pogi. oo. Wala tayo maimo. Oo. Tay mahimo. Oh, mainit. Oo. Basta kung meron kayong tito sa Senado, meron din kaming lolo sa DXMY. Uy! Meron kaming, Lolo na lover boy. Oo. Lolo lover boy. Kasi may apo na ito pero binata pa rin. Sige. Radyo mo. Magandang hapon. Sige. Sige, maestro. Meron ka mabatiin? So Mauna far, ka muna. maya na lang. Antayin Sige, natin. ako muna. Oh. Ito, gandang hapon muna kay yung dito sa may PSA Barm. Yung Ayun. ating OIC Director. Maganda yung kanyang programa kanina. Inimbitahan tayo at meron siyang good news na ibinigay sa DXMY. Sabi ko, sige. See you. See you anytime, sabi ko. Pag may vacant time ang ating OIC Director ng PSA Barm, mga kasama. Itong binabanggit natin, itong si Sir Engineer Akantula. Napaka-humble na official ito eh. Radyo. Napaka-madaling lapitan. Ito, si Sir Engineer Akantula, 10 ng kanyang mga empleyado, kay Bubu. Good afternoon na. Kina Ma'am Melanie. Radyo mo. Siyempre, yung Yun na, nabanggit na rin. Marami pa sila eh. Sina Ma'am Nia, Sir, basta lahat. Baka mamaya maestro may kulang tapos sisisihin tayo. Basta idol ko yan si Engineer Tula. Oo. Ayos to. Oo. Sige, move on. Sige. Meron pa? At habol natin si Brother Kenneth. Salam, Sulod Rahi Bansaw and Julex. Magandang hapon sa inyo dyan. Magandang hapon din. Good afternoon. Mayong hapon kaninong tanan. Yung hapon. Mga sa atong mga suking tigpaminaw karong hapon na. Itong si News and Public Service Mindanao. Who's this? Parang first time ko to nakita na anto. Paminaw. Sa ato, Paminaw karon. Oo. Sige. Si Tox Mansag, Kailangan salam po. Dato Maestro and Brad Jul. Thank you for listening. Kay Si- News and Public Service Mindanao. Blow! Ay! Ayun. Alam na natin ito. Si Blo pala yan. Si Blow yan. Ay! Wag ganun, bro. Wag ganyan, wag ganyan. Wag ka Masunog ganyan. tayo. Sunog tayo. Radyo. Oh. Nationwide. Ano lang. Ito si Engineer Chief Alvin Castillon. Ay, good afternoon kay Good Sir afternoon. Chief. Oo.
At sa Sige. kanyang may bahay, no? Ayun na. Blow. Ang blow ng ating Ah, ang kanyang may bahay, ang station manager ng kabilang bahay. Radyo mo. Isang magandang Sige. hapon po diyan sa wag ganyan, wag ganyan, bro. Wag ka Sabi ganun, ko. bro. Wag ganyan. Sige, Siyempre. sige. Ano pa? Sino Meron pa ba? pa? Parang may Oo. pinapanood ka dito na maganda eh. Balikan lang natin Parang mamaya. taga PSA Oo, man yan. oh. Taga PSA yung pinapanood mo Ito, dyan ito, picture. ito. Oh. Oh, yan na nga. Ganun- yan na nga ganun yung siya, trending. ganun. Ah. Ito Nawala tuloy. tuloy. Ito tuloy yung ano. Ayan, yung ayan na balik siya. niya. Baka ito, Parang- ito. parang ako man Sino yan. ba to? Oo. Radyo mo. Parang bato ito eh. Anyway, meron pa. Si Zal, kasamang maestro, bago tayo proceed dun sa... Papasadaan natin yung press conference. Baka, Oh, sige, sige. Mo nationwide. Conference Ongoing. with Alan Peter Cayetano mga kasama. Ongoing, no? Diyan sa National. Ito, magandang hapon muna kay Kizal. Assalamualaikum. Sir Maestro Ray Banzao, pa-shoutout po sa mga referee Basketball Association of the Philippines Cotabato City Chapter at mga players ng Baklas. Maraming salamat po. Buti may S yung Baklas eh. Kasi kung wala, nako. Wala na. Questionable. Questionable. Magandang hapon sa mga players ng Baklas. Ay, tanggalin mo yung S. Wag na, hindi na pwede. Ay, hindi. Wag ganun, bro. Huwag ganun, Maestro. Sunog tayo. Ganun. Ganun. Sige. Wag gaganyan, bro. Pakinggan nga natin kasamang Maestro yung ilan sa ano to. Saan na? Kasalukuyang Yung pulong press balitaan. Merong pulong balitaan kanina, nakita natin. Mm. Sandali lang natin munang anong katina. Ito, Oh. press conference with the Senate President Alan Peter Cayetano mga kasama. So, Sir Maestro, ito, tingnan natin yung ilan sa portion ng nasabing live ng RMN Manila mga kasama. Narito mga kasama ang naging press conference regarding po dito. Regarding po ito mga kasama doon po sa nangyaring barilan o mano, putukan, ano ba, allegedly. Yan po sa Senado kagabi mga kasama. Tata. RMN. Servisyo. Publiko. But it was 100% an attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang yon na Because sinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So I'm not saying as a fact walang warrant. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi niyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talked to the police. Ba't niyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be there. I told him last night, Sen Bato, sana you can attend the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. SB, do you still consider it as an attack when you mentioned kahit marami na rin kami na una pong nagpaputok ng warning shot yung OSAA, hindi yung sa kabilang Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na
Sir, sinabi kasi ni Senate Sec Dong Mendoza right after the shots were fired last night na perceived NBI. Are you ready to say that na perceived NBI yung kalaban? Nasabi naman ni Sec Dong yon, at sabi ko sa kanya, I don't blame you for giving them the information on the ground. And Mayan, you ask the right questions. Tama yung direction nyo, etc. But I'll be very fair. When the President called to check how we are, and when the President said, it's not government, it's not the AFP, it's not the PNP, it's not the NBI, of course, he's the President. I'll give him the benefit of the doubt. I'll assume. But I told him, but Mr. President, we have a bad experience sa NBI. They haven't been truthful with us. Having said that, Sec John Vic assured me, walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction but people risked their lives yesterday. One of our nagugulpi na yung isang usaa, the others could have done this. What I want to prevent is that there are certain things in life na may red line yan. 'Di ba? 'Di ba yung you don't you respect your parents, unahin mo yung mga tatanda, di ba? Pero kung yun ay mga normal na kabastusan, di ba? But you don't attack Malacanang. You can march, you can protest. You don't burn down the Supreme Court, and you don't attack the Senate in an armed manner. Di ba? It was 100% an attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang yon, na he lost his mind, then a question ko, how did he get the IDs? How did he get in? If it was government, then I'm sure the President will act upon it, di ba? So I don't know right now, and I don't want to give details, but but yung binasa ko sa iyo, galing na kay Sec John Vic yun. So, at sinabi niya, NBI yun. Oh. Sir, sinabi ni Sir John Vic? Yeah, NBI? So, my staff was just pointing out that there's still difference between yung sinasabi ng PNP or ni Sec John Vic at yung sinasabi ng USAA. That's normal in the investigations. That's why sabi namin, mag-joint investigation tayo. So far, I do not have a reason to not believe Sec John Vic. Why? First, nung nakita yung bag at sinabing, pag nabalikan yan, mahuhuli natin or paamoy natin sa aso kung may barel, he didn't have to tell me that. But he did at may nahuli. Okay. Secondly, lahat ng request niya, pinagbigyan ko. Umikot yung mga police, disarm yung iba natin tao dito. Yung hiningi niya na i-sweep yung floor by floor. Yung hiningi niya na i-secure yung CCTV. Lahat ng mga hiningi ko sa kanya pabalik. CCTV nung kabila, nung GSIS, ibigay sa atin. Yung before he left, sabi ko, sir, step by step, keep us informed. So, but that's the problem nga, 'di ba? So, I'm hoping magkatugma lahat. So, sa report natin, ano yung So, sa report kay Sec John Vic, nakababa yung barel. Sa report sa atin, the Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered, NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately racing and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots, after which the exchange of gunfire followed. The exchange lasted approximately 3 minutes. So, siguro you could see why I was upset. Because yung Sergeant of Arms, hindi ako naglagay niyan, ha? I wasn't Senate President before this. I forget now kung si Senator Cheese or Senator Subiri, no? But he's a respected general, okay? And you don't get to be a respected general by being a cowboy or gang-ho na hindi ko lang gusto mukha mo, paputok na, di ba? So when he reported that, may assumption of regularity, but I told Sec John Vic, if you want anyone to excuse themselves from the investigation because they themselves investigation, ako, kung gusto niyo ako imbestigahan, I will excuse myself from the investigation. So ganun kami ka-open para malaman nga natin. Because nga,
when you get used to something, it becomes regular. So because we got used to may nag-hold up sa mga kantong madidilim, parang pag news, sige news pero okay lang. So you remember the first time na may na-rape na 2-year-old or 3-year-old, how outraged everyone is? People are still outraged, but when people realize that Shabu does that to the mind, di ba, parang nagiging normal sa iba which we cannot allow to happen. So whether it's a heinous crime or an attack on the Senate, we cannot allow that to become the new normal. No, that's why until this point, di ba, I've been totally logical reason. But you know, to say na kami pa umatake doon and everything, I could have, if Senator Bato and I wanted to plan him going out, it's very simple. Sumakay siya sa kotse ko and I'll bring him out. Why? Hindi naman siya under arrest eh. Di ba? So I do not know why he did it that way. I haven't talked to him. Di ba? But what I know is that he's not under arrest and hindi pa pinapakita hanggang sa amin ngayon ng NBI. But I do believe the President that he did not send anyone here to enforce that warrant. So ang question ko nga is why were they here? And pag ikaw ay nakita na at sinigawan, even assuming tama, nakababa yung barel, nagpaputok ka sa taas, warning shot, what do you do? Don't you show your badge and put up your hands and leave? Bakit siya nagpaputok pa balik? Knowing this is the Senate. So, for me, you know, we really have to know the truth. And by the way, that's why the last statement I told Secretary John Vic and Chief PNP Nartates before they left is that please use all your powers in intelligence, in peacekeeping, etc., to make sure no untoward incident sa impeachment. Nung una nga, parang ang reaction, akala nila I was talking about government. No, sabi ko, I'm asking for your help, your expertise. Tell me what we need to do because nga, this simply cannot happen. You know, if that happens, people are going to just keep pointing fingers. Sasabihin nung itim, gawa ng puti. Sabi nung puti, gawa ng itim. Sabi nung pula, gawa ng blue. Hindi tayo matatapos dyan. But I believe they're using forensic science to, the fingerprints, the CCTVs and everything to get there. Sir, paano nakapasok? Sir, paano nakapasok yung armed men? Sorry? Mawawala na po ba yung protective custody ni Senator Bato after nangyari? Well, you're under protection while you're under our custody. Diba? So, for example, yung kay Jun Losada, it was a different situation, but he was still under the protection because nagpaalam siya. Nalilipat kami ng Green Hills. So, I will still insist on his rights. Diba? So, meaning, if he'll be arrested now, I'll go to him and I'll just ask, sino nag-aresto? Do you have a warrant? And if they say it's a foreign warrant, I will ask them, pwede bang sa korte natin dalhin to, hindi sa Hague? Pwede ba siyang, di ba? So do that. But pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody ng same example ko sa inyo kanina, di ba? If the media comes, may naghahabol sa inyo, hindi nyo sure kung police, hindi, wala namang warrant, pero yung tingin nyo wala na yung threat, gusto nyo na umuwi, pwede naman. Sir, paano nakapasok yung armed men? I don't, as of this time, I don't know. Yeah, as of this time, don't. Sir, also, on Bato, Well, kasi yung nahuli, inutusan daw siya to retrieve the tactical bag. So that means, the tactical bag. So that means they were already inside. Oh, kasi medyo nagpipilit akong lumabas sa office nung nangyari. Pero ayaw ng mga security. And they said hindi talaga secured dito. And Secretary John Vic told you NBI. Yun ang request niya, Secretary John Vic. Yung sinabi niya kagabi, ayokong kasi usapan namin hindi mo na babanggitin. But yung binasa ko sa inyo ngayon, galing kay Sec John Vic yun. May konti lang difference kasi sa... by the way, hindi ibig sabihin galing kay Sec John Vic, sinabi niya. Ibig sabihin yung investigation nila, nakababa yung barel. As of yung atin, nag-tactical position sila. Yung kalaban. Yung kalaban. Oo. Nagpakilala ng NBI. Yes. Give that part then and yung part na sinabi ko. Sir, Nasaan po si Senator Bato? I don't know. Pero SP,
dahil umalis siya dito, wala na siya sa protective custody Yes. ng Senado? Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender. So now he's on his own. Our prayers are with him. Anong details sa SPA, how he was able to get Hindi ko pa nakita. reports that Senator Robin It's just like using PS car. It's not illegal. There's no warrant of arrest. Walang obstruction of justice because you know to obstruct justice you have to know. So kung hinahabol ka nila, walang mapakitang warrant sa akin, tinago kita. Walang obstruction of justice 'yon. Pinakita nila sa akin yung warrant, 'di ba? Tapos nag-plot tayo na itago kita. Sir, as a lawyer, sir, is Senator Bato free? Not yet. There's no warrant eh. Sir, when the warrant by the ICC was made public on Monday, so how did the Senate treat it? Because as far as you're concerned, you're saying that there's no warrant, but the ICC made public the warrant against Senator. Who will we believe? ICC mismo nagsabi nung Sunday, wala. No, Monday, sir. Kaya nga, tapos, so ano, Monday lang nila lumbas. Sabi ni Trillanes, 6 months na daw yun eh. Sir, yung warrant. No. I'll clarify that. We don't take judicial notice of that stuff. You have to come to us and present it. So kung meron sa internet na one of you may warrant of arrest, hindi ko na kayo papapasukin ng Senate at arestuhin ko na kayo? Hindi ba dapat pumunta dito yung police na dala tapos sinabi? Oo. The application for TRO by the Supreme Court, even by Senator Ronnie De La Rosa, is actually a reflection that he himself recognizes that the ICC Tata RMN Servicio Publico. Yun, kasamang maestro, ang ilan sa naging bahagi ng press conference, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kasama. At maya-maya, to be posted yan, dyan po sa ating official Facebook page. Yung kanya pong pahayag mga kasama. At syempre, hanapin din natin kasamang maestro mamaya-maya yung pahayag naman, yung press conference naman, na ipinatawag din ng Malacanang kung saan kasama si PNP Chief General Jose Melencio Nartates mga kasama si NBI Director itong si Melvin Matibag mga kasama yung sinasabi nilang hindi matitibag. Wala ka ba? Sa panahon ngayon, Radyo Manjol, bihiran lang yung hindi natitinag pagdating sa money. Kaya nga sabi sa Maguindanao, yung Bilo Bangkawat. Tama ko. Niya. Naku naman, kasamang maestro. Sige. Kasi magandang hapon din sa kay Ustad Kanapia Ahmad, Bapa. And then kay Bapa Ustad W. Kadir Ahmad sa may Pastor Kimpo Subdivision at sa may RH7. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon. Sino pa? Sa mga Samar family sa may Dabiran, kay Bapa Abu Mundas or Samar, kay Bapa Coms, kay Bapa Hajis Ibrahim, and then sa Mundas family sa may Tabangaw, kay Sultan Hasan Mundas, kay Sir Sam Mundas. Magandang hapon po sa inyong lahat, si Haji Abdullah Mundas. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan, kung saan man kayo ngayong hapon, At alam po natin, Radyo Manjol, always yan silang naka-tune in sa DXMY. Sige, ito yung binabanggit ko, maestro. Pero bago siguro yan, mag-commercial break muna tayo. Oo. Sige, kasi 4:38 na po na magandang hapon mga kasama. Ngayong hapon ito ng Khamis. Hindi natin nabanggit kanina yung Thursday. Yomul Hamis. Oo. Bukas, wala ka pala eh. Nako. Sige, solo Ikaw flight tayo na. bukas inshallah. Solo flight ka muna. Sige. Pwede mo imbitahin yung taga-PSA. Uy, pwede. Sige. Anyway, kasamang maestro. Tayo muna magko-commercial break mga kasama. At mamaya, babalikan natin ang naging takbo naman ng payag ng Malacanang
Pinapasadaan lang natin ito mga kasama sapagkat ito po ay isa sa mga very hot issue. Liban dyan, kasamang maestro, may mga issue rin dito sa atin eh. Pero mas ito yung bongga eh. Putok na putok ngayong mga kapanahunan mga kasama. So narito muna kasamang maestro, ating commercial break kasamang Sir Danny. Narito muna mga kasama at mamaya babalik tayo makalipas sa ilang mga patalastas. Tata, Aremer, Serbisyo, Publiko. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita, kajud lang. Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow, mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B-vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ang kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Tan ganado na made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tan. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tumpak na oras mga kasama, 4:43 na po ng magandang hapon. Tata, Aremer, RMN, Serbisyo, Publiko. Kasamang maestro, tayo nagbabalik sa programang DXMI at your service mga kasama ngayong hapon. May malungkot na balita pala kasamang maestro diyan sa bahagi ng Parang sa Maguindanao del Norte by ito ngayong kaso ng pamamaril. Sige nga, bigyan nga natin ng information ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Itong binaril kanina mga kasama. Dalawa ata Radyo Manjula ang Dalawa. insidente ng pamamaril sa magkahiwala na insidente ng pamamaril. Sa bahagi ng North Cotabato meron rin pero unahin mo na yung sa bahagi ng MDN. Saan yun? Saan yung sa Sa Parang no? Sa Parang Sige.
Sige nga, may ano ka dyan, may kodigo ka dyan. Tingnan natin na. Dali mga kasama, ating sisilipin yung ating mga kodigo. Kodigo! Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa DXMY 90.9 FM. At sa lahat na po mga kasama, nakikinig, nanonood sa dial po ng kanilang mga radyo at sa ating official live stream sa Facebook page mga kasama. Good afternoon sa inyong tanan. Sana yung... At ito radyo man, no? Hindi ko mahanap. Meron sa page natin ito kasama maestro, no? Sige, go. Sige. Radyoman Joel, nasawi ang isang lalaki na nagtatrabaho bilang lending collector. Matapos itong pababarin ng hindi pa nakilalang salarin sa Barangay Sarmiento sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte kaninang umaga. Kinilala ang naturang biktima na si alias Janjan. Batay sa paunang ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 7:00 ng umaga habang nasa nasabing lugar ang biktima. Ayon sa investigasyon, agad na tumakas ang suspect matapos ang pamaril. Mabilis naman mag-responde ang mga kapulisan at iba pang mga otoridad upang magsagawa ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin inaalam ng mga investigador ang motibo sa pamaril, gayon din ang pagkakilanlan sa mga salarin. At ito, nananawagan naman ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon kaugnay sa insidente ay mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mapabilis ang paglutas sa naturang kaso ng pamamaril. Radyo mo nationwide. Ayun mga kasama. Maestro? At Radyo Manjol ay sa ikalawa naman, no? Meron pang ikalawa. Sa bahagi naman ng North Cotabato ay nagpapatuloy pa rin ang mas pinagting na investigasyon ng mga otoridad matapos ang pagbabaril ng hindi pa nakilalang mga armadong armado ang guardhouse ng pamilya ng dating Vice Mayor na si Joselito Piñol. Nagkakabatang kapatid ito ni Manny Piñol, Radyo Manjol. Nitong kaninang madaling araw, no? Okay. Batay sa ulat, bandang alas 5:15 ng madaling araw ay nang makarinig sila ng sunod-sunod na alingaw-ngaw ng putok ng baril sa labas ng kanilang tahanan bago mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng isang motosiklo. Wala pang naiulat na nasugatan sa insidente, ngunit sinisiyasat ng mga investigador ang posibleng motibo sa pamamaril, kabilang na ang gulong may kaugnayan sa politika. Ayon kay Piñol, ilang araw na umano silang nakakapansin ng mga kahinahinalang motorsiklong umiikot sa kanilang lugar bago nangyari ang insidente. Patuloy naman ang follow-up investigation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga salarin. Radyo mo nationwide. Tatak RMN Serbisyo Publiko. Ayun kasamang maestro, ang mainit pang mga balita dito po sa ating lokal sa North Cotabato at Maguindanao del Norte mga kasama. Ano? Ito yung nakakatawa dito sa ating lungsod kasamang maestro yung kahapon, ano? Yan. Yung Tags. Yung Tags Kawatan, dalawang kawatan mga kasama na nanagkaw ng gasol. Pero Radyo Manjol, kanina ay nagpalabas din ng si City Councilor Joben Pangilan. Okay. Na itong mga suspect ay ito rin yung suspect sa pagnanakaw ng generator dito sa may Delidos. Oy. Pati yung doon. Pati yung building doon sa may yung dyan sa may Diversion Road, yung bagong building kasamang maestro. RBBC. Ano ba yan? Oo. Wag lang ABCD. Wag lang RCBC. Wag lang RCBC. Bangko yun. Rizal Bank yun. Sige. Pero mamaya kasama maestro, pakinggan natin to mamaya, no? Kasi balikan muna natin yung dun sa Senate para naman kahit paano hindi tayo magmumukhang Radyo mo hindi naman Tags mga kasama, hindi naman para sa ngalan po ng patas na pamamahayag. Narito mga kasama ang ilan sa bahagi kasamang maestro, no? Pero balikan ko lang bago tayo mag-proceed doon, meron tayong panawagan dito, importante ito kasamang maestro. Sana yun. Dali na mga kasama, bago tayo mag-proceed dun sa binabanggitan natin na ito, missing budong. Missing budong? Ayan.
Missing cut. Missing anguyo, tiga to Oh. sa laya. Anguyo. Tama, anguyo. Badong cut. Sige. Tignan natin. Sika. Yan. Ito. Hello, good morning po. Sa di pa din po makatulog until now. Now, kakahanap ng pusa ko. Sana'y matulungan po ninyo ako sa pag-post sa mabilis na paghahanap. Magbibigay kami ng reward. Missing female around 10:18 a.m. madaling araw. Nang makalabas, pag lumalabas sila bumabalik naman agad. Baka may magbenta o nakapulot sa inyo ng ganitong pusa. Paki-PM lang po please sa Esteros po sa amin. Tricolor po siya pero more on white. If ipakita nyo po, return na lang po sa shop Jeeves Pitch Care Supplies and Delivery or sa Facebook account ni Jeebsy Cat or call na lang po sa number na ito 0905-902-9867. Ito yung pusa, no? Sige, yung numero kasama maestro. Sige na. Ulitin natin, 0905-092-9867. Ayun. Ayan. At meron pa dyan, Joel, panawagan din, no? Pinakamahalagang importante. Malagang importante. Dito ata yun sa medyo sa taas. Baka yung, ano ba yun? Yung nawalan ng 5,000. Sabi sa akin, nag-PM sa akin yung nagpa-post mga kasama na nahanap na daw po. Pero parang kalahati lang yung naibalik. Alhamdulillah, kahit pa paano, lumitaw kasamang maestro yung nakapulot. Yung dito po sa bahagi ng kanto sa ORC mismo, diyan sa may tapat yata ng City Mall, kung hindi tayo nagkakamali kasama maestro. Tawag ulit yung kanyang 5,000 cash. No? Laki-laki rin yun. Kagabi, 5,000. Kinita lang yun sa pagbebenta ng, alam mo yung hanger? Alam mo yung hanger mga kasama? Hindi ko alam eh. Yung hanger, binibenta. At paninda na ganun. Tapos kinita yung 5,000 and then nawalglit pa. Nawala pa kanina, kagabi. Nako. Grabe naman. So parang nahati mga kasama. Kasamang maestro, nahati yon. Pero alhamdulillah kasi kahit papano yung nakapulot, sinabi ko sa kanila kanina na kahit papano sabi ko lumitaw. At sinabing ako yung nakapulot. Maestro, ako yung nakapulot ng pera mo. Bahala ka, hindi ko na ibabalik. Ang importante sinabi ko na ako yung nakapulot. Parang ganun lang. So parang... ito naman Radyo Manjol, no? Hindi ito suso, susi. Ito, nawawalang mga susi na lost and not yet found. Susi ng isang X-Max B1 na may kasamang nail cutter. Ayan. Pangalawa, susi ng car wash na may sticker na 23. Hauling nakita mula sa papuntang Kampo Muslim. Noong pang May 13, 2026, bandang alas 2 ng hapon. So, kinakailangan, importante daw talaga ito sa kanila. Kung kaya sa may nakapulot o nakakita, maaring makipag-ugnayan sa may-ari, no? Tumawag lamang sa 0926-83-25-236. Once again, 0926-83-25-236. Maraming salamat po sa mga katulong at pakishare na lang po. Yan, kay Juan ito eh. Isa ito sa parati natin nagkikitang MC ni former Mayor Dato Lester Sinsuat. At MC rin ni ngayong kasalukuyang Mayor. Parang kilala ko yan ni si Jong Fong. Yan. Si Kiao. Si Kiao. Si Sir Alvin. Si Alvin Fong. Hindi Castillo na, iba yung Alvin natin dito. Alvin Balabaran Fong. Sige. Gaya ng aking binanggit kasama maestro, sige. Balikan natin yung press conference with Chief PNP General Nartates at NBI Director Melvin Matibag mga kasama. Narito at ating pakinggan maski konting portion ng kanila pong pahayag mga kasama. Arriver, Servicio Publico. Led by the Sergeant of Arms. Ng tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino Kaya po nang sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes Nawala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato, ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolusyon po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. RMN Serbisyo Publiko. Yun mga kasama, ang ilan lamang sa bahagi ng pahayag ni si NBI Director Melvin Matibag, mga kasama. Yun, kanya pong itinatanggi na nasa vicinity daw sila ng Senado kagabi dahil nasa isa daw silang event. Ano? Sabi niya. Sige. At least kahit pa paano may nakuha tayong pahayag panig ko naman sa other side mga kasama. Sige, kasama maestro dito sa 4:58 na po eh. Meron tayong 2 minuto na nalalabi. Ano ba? Kabilis ng oras. Ano man. Pasadaan natin yung si Cap Jonas. Oo, medyo pwede. natatawa tayo dun. Itong ano to? Yung mga tags mga kasama. So dito na lang kasama maestro. Oh, sa mga tagski. Oh, tagski. Sa mga tagski dyan, oh, dapat matauhan na kayo. Bakit kaya? Gasol talaga yung tinira kasama maestro. Maaaring tawaging gasol boy. Ilan yung gasol na kinuha nila maestro? 4. Pero ang sabi ng may-ari, sinahuli, wala nang laman. Yung sinahuli? Oo. Paano ba yun ipasungaw? Sindikato. Paano ba yun? Sindikato pa rin, maganon. Sindikato pa rin, no? Nako naman. Ang isinahuli mga kasama, yun pong walang laman. Nako. Ay, nako. Kasamang maestro at asa na ba? Marami pa tayong mga public announcement dito. Meron pang 2 oh.
Sige lang, pasadaan natin mamaya mga kasama bago tayo magpapaalam sa ating programa. Ito, kuha tayo ng pahayag naman ni Kapitan Jonas kahapon to, kagabi kasama maestro, no? Kagabi itong pagkaka-aresto ba to? Pagsuko ng mga kawatan. Sige mga kasama, pasadaan natin, narito si Cotabato City Councilor Jonas Muhammad, mas kilala sa Cap Jonas. RMN Serbisyo Publiko. Talagang lumapit sa akin. Lalo na dyan sa reconciliation na talagang marami na po kaming na-accomplish, no? Na kung saan sila po ay nagkaayos, yung magkakabilang panig, alhamdulillah. At pagdating naman sa Peace and Order Committee ay nandyan po ang chairman natin si Councilor Joven Pangilan, no? Ang aking pamangkin, kung saan siya po ay nagpapatrolya gabi-gabi para po sa mga kabataan na mahigpit pinagbabawalan, no, sa ating coffee hour. So, alhamdulillah, kasi although vice chair lang po tayo ng Committee on Peace and Order, ay marami na po tayong na-complace, no, na yung mga nakawan, no, at saka yung nag-aaway. Sa katunayan nga po, katatawag lang po sa akin na mayroong pupunta rito sa akin, no, ngayon lang din, kung saan ay magre-report po sila na sila po ay pinasok sa may highway, sa may Makapagal, at pinagnakawan po yung tindahan nila, kung saan nakuha po sa kanila ay mga gasol, no, 3 gasol kung hindi po ako nagkakamali. So yun, yung mga karnap naman na ibang kaso ay yung iba naman ay sauli natin yung motor, no, na nakarnap, at marami na po tayong na-compress, no. Pagdating naman sa Committee on Sports, Sir Jom, sa totoo lang, ngayon po ay patuloy pa rin po na pinapasa ko po yung So, oo. At saka katunayan nga po, meron na pong pondo ang MBHT na kung hindi po ako nagkakamali, yung CSU natin, no, na magkaroon na ng rubber. RMN Serbisyo Publiko. Kasamang maestro, medyo mahaba yung panayam mo, no? Oo. Kay City Councilor Jonas. So, nandyan pa rin mga kasama. Posted po sa ating official Facebook page na DXMI 90.9 Cotabato ang naturang panayam. Kung gusto ninyong balikan at panoorin ito pong naging panayam sa pagsuko po ng 2 tugs ng gasol. Gasol boy, no? Kasama maestro. Puntan lang mga kasama. Bisitahin ang ating official Facebook page at i-follow, share, and react po sa ating official post mga kasama. Public service pa rin mga kasama. Bago tayo tuluyang magpapaalam, kasama maestro, public service announcement. Ito, official announcement, the rescheduling of the operation of Free Tuli. Ano man, maestro? Anong balak mo? Magpatuloy ka na. Anong balak mo? Anong balak? Wala ko balak dyan eh. Sakit yan. Sige. We would like to inform the public that Operation Free Tuli, organized by the Kutang Bato Lodge number and the We Family in cooperation with the Philippine College of and Cotabato Regional and Medical Center is being rescheduled. Ibig sabihin na reschedule kasamang maestro. Yung original date niya dito na Sunday, May 17, naging reschedule siya on Saturday, May 23. So, May 23 mga kasama. Saturday, 23. Ayun, so next week kasamang maestro. Hindi ngayong Sunday kasi nga brownout yan eh.
Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon mga kasama. Ang venue niya is sa Kutang Bato, Masonic Temple, 76 Avenue, Situat Avenue, Rosary Heights, 8, Cotabato City. Saan ito banda kasama maestro? Itong Kutang Bato, Masonic Temple. Hindi ako familiar eh. At least nasa Cotabato City mga kasama. Pero possible yan sa Cotabato City yan. Sige. For further information, inquiry, just and please just contact with the number 0922-8209-208 mga kasama. Ulitin ko, 0922-8209-208 mga kasama. Doon po sa mga kabataang, ano ba tawag dito? Ponsoy, kasama maestro? Yung hindi pa na... Naka-long sleeve. Oo, yung naka-helmet. Oh, naka-helmet, no? Oo, naka-long sleeve pa kasama maestro. Pwede niyong ano doon, mga kasama. Yung inyo pong mga anak. Oo. Nagkaragdagang public announcement kasamang maestro. Eto. Ipinapalam po ng Metro Cotabato Water District o MCWD na kasalukuyang nagsasagawa ng emergency replacement. Kanina na to, kasamang maestro. Kanina alas 9 ng umaga. So, yun, okay na to eh. Actually, probably okay na ito. Sa mga reminders lang reminders, ang daming reminders. Reminder lang kasamang maestro sapagkat this May 17, Sunday, magsisimula yung brownout. Naku! Alas 5 yata, alas 5 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Ito nagkakamali. So 12 hour yung calculation nila mga kasama. 12 hour and 30 minutes. Ating araw, no? So, yung haba, yung tagal ng naturang brownout. Anong oras magsisimula, Radyo Manchol? Alas 5 yata. Alas 5, no? Hindi tayo magka-program yan ng Pila Balita. Yung mga masugin nating tagapagkinig every Sunday, no? Wala tayong program. Walang program. Sige, probably. Anyway, kasamang maestro, bago tayo tuloy ang magpapaalam nga, ayan na si Attorney Yan, welcome. Sige, kasamang maestro, bago tayo tuloy ang magpapaalam, baka may babatiin ka pa sa ating mga live streamer, sa ating mga commentator, wala na? So far, sige. Ihabol natin itong baka meron pa. Meron. Si Kisal, itong si Tristan Yat. Nabasa mo na ba ito? Itong si Bay Unmulkusum Timbang Waya. Okay, ay habol mo Radyo Manchol. Kay Dato Waya, good morning. Good morning para bukas. Good afternoon sa ngayon. Dato Jul and Dato Rahib, always pong nakakinig. Maraming salamat, maraming sukran. Kay Tristan Yat Gulay, good afternoon boys. Good afternoon sir. Kay Sally Dulcari, magandang hapon. At Final Destination Junior Kisal Pego Tawar. Good afternoon. Kay Norma Uto, good afternoon din. Kay Wahida Khan Mamalapat, good afternoon, Sir Maestro. Kay Noramin Ibad, magandang hapon. Salam, Mapi Malulam, saan mga idol watching from Majalco, Upper Capiton, Datu din Sinsuat MDN. Magandang hapon sa taga Majalco, no? Upper Capiton, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sige, paalam na tayo kasamang maestro. Ako na po ng ating... sige, ikaw muna. Okay. Sige. Sa ngalan po ng ating station manager, ang Pogi, no? Kung meron kayong meron kayong ano ba tawag diyan? Ano ba? Bong Revilla sa Senado, meron din tayong Bong Revilla sa sa DXMY. DXMY, halos kapag yan hindi halos nakapikit na yung mata. Sige. Si Radyoman Sir Erwin Kabilbigan at Radyoman Danilo Loloy Malaran sa kabilang Banger at si Madam Laura del Solitario. Ito ang inyong Radyoman, Maestro Rahi Bansaw at ako naman, ng inyong Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.